Mahigit 100 na ang napaulat na nasawi dahil sa bagyong Christine. 39 naman ang nawawala. At ngayong maraming lugar, ang baha pa rin na uungkat kung saan napunta ang pondo para sa mga flood control project ng gobyerno. Saksi si Jonathan Andal. Matapos ang pananalasa ng bagyong Christine, bakas pa sa Batangas ang iniwang kalbaryo ng bagyo. Ang pamilya Danyo sa bayan ng Agoncillo halos buong araw nag-abang sa tabi ng Taal Lake. Nagbabaka sakaling makikita nila ang bangkay ng kanilang padre de pamilya na inanod sa baha. Para po kung may manong kahoy sa kanyang ulo, nagkabitaw sila. Basta mahalo kasi lumutang para malaman na parte mailagay na sa ayos. Hindi rin nakaligtas sa mga fish cage sa lawa, kaya mayroon na rin fish kills sa lugar. Medyo malansa yung amoy ng Taal Lake ngayon. Ang dami kasi mga naglutangan ng mga patay na isda tulad po nito. Mga patay na tilapia na nakawala doon sa mga cage na nasira dahil sa bagyo. Problema rin nila ngayon ang naputol na National Road. Dati po, lupa ito, konkreto ito, papunta doon sa kabilang side. Pero ngayon, nagmistulang ilog na, napasok na po ng tubig. Isolated ngayon ang mga barangay Banyaga, Bilibinwang at partially isolated naman ang Barigon. Batay sa unofficial count ng Batangas PNP, umakyat na sa 64 ang patay, habang 15 ang nawawala sa buong lalawigan. Mahigit 3,000 residente naman ang nasa evacuation center sa Agoncillo. Kailangan po namin ng pondo. Siyempre yung basic, bigas, ulam, tubig. At syempre po kailangan po natin ng financial assistance para sa kanila. Sa amin pong pagtatansya, mahigit po sa 1 bilyon ang nasira po sa amin. Sa ngayon, naghahanda na ang mga residente sa banta ng panibagong bagyong Leon. Si Pope Francis nag-alay ng panalangin para sa mga nasalanta ng bagyo. Nagpadala na rin ng tulong mula sa iba't ibang bansa gaya ng Amerika, Australia, Singapore at Malaysia. Naghayag din ng kahandaang tumulong ang UK, Japan, Germany at China. Lalo't marami pang lugar sa bansa ang sumisikap bumangon gaya ng Dagupan City na nasa state of calamity. Sa tala ng CDRRMO, 21 barangay ang binaha roon dahil sa storm surge. 10 naman ang binaha dahil sa ulan at high tide. Sa Tuguegarao City sa Cagayan, abot baywang pa rin ang baha. Kailangan namin dito, pati yung mga yung drainage ang kailangan. Pag wala, ito, maintain namin pa. Ilang araw, hindi mo wala yung tubig. Pinili naman ng ilang residente na manatili sa mga itinayong tent kasama ang kanilang mga gamit. Ang iba sa kanila takot na bumalik sa kanilang bahay dahil baka umapaw muli ang tubig sa ilog. Pinag-aaralan ngayon ng LGU kung isa sa ilalim sa state of calamity ang syudad. Parang 10+ million sa agricultural, and then sa livelihood malamang mas madami dahil ang daming 4 days na walang pasok. Ngayong maraming baha pa rin dahil sa bagyong Christine, muling naungkat ang mga flood control project ng gobyerno. Ayon kay Senate President Chis Escudero, nasa 303 billion pesos ang panukalang budget para sa flood control projects para sa susunod na taon. Kikilatisin daw ito pagsalang ng budget ng DPWH at iba pang ahensya sa Senate plenary debate. The flood control measures that have been implemented over the years would not have expected yung pagbuhos ng ulan in less than 24 hours that could have been distributed in 3 months' time or 4 months' time. Ibubuhos niya and at one point in time. Ayon naman kay Mahar Lagmay ng Project NOAA, dapat daw pag-aralan ang nature-based solution. Maglagay ka ng forest cover na makapal para hindi putik yung bumababa. Para mas less erosion, less siltation, pag mas maraming puno, mas ma-absorb niya yung tubig. Kung gagawing makitid yung river, pati mga floodplains, kailangan pinipreserve yun. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi.